Laging nasa uli ang pagsisisi dahil hindi mo naman pwedeng pagsisihan ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Kaya para walang panghinayanganan, kailangan nating pag-isipan ang bawat desisyon natin sa buhay. Ikaw kabarangay, anong bagay sa buhay mo ang hanggang ngayon pinagsisisihan mo pa rin? Para sa isang binatang tulad ni Dex, daig pa niya ang naka-jackpot sa loto dahil marami siyang pagpipilian lalo na pagdating sa pag-ibig. Gwapo at habulin. Anumang oras at saan mang lugar ay kayang-kaya niyang makapang-akit ng babaeng dadamay sa kanya, sa lungkot man o sa ligaya. Pero ang problema sa ganitong sitwasyon ay mahihirapan siyang makahanap ng tunay na pag-ibig lalo na kapag pampalipas oras lang din ang tingin sa kanya ng ibang tao. Sa unang parte ng kwento ng kabarangay nating si Dex, paano kaya makakahanap ng true love ang isang lalaking playboy? Yan ang ating pakaabangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw. Bago ang lahat ay gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na magiging mahaba ang paglalahad ko ng kwento ng buhay ko. Kaya naman naisipan kong hatiin ang istorya ko sa 4 na sulat. Ang unang bahagi na mababasa ninyo ay ang stage 1 o ang parte ng buhay ko kung saan ay isa lamang akong hamak na binata. Wala pang gaanong alam sa buhay at marami pang karanasang kailangang matutunan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dex. Pangatlo po ako sa 4 na magkakapatid. Ako ang itinuturing na black sheep sa pamilya. At aminado naman po ako roon sa aming magkakapatid. Ako talaga yung karaniwang panimula ng problema. Ako yung klase ng anak na pasaway, rebelde, walang galang, o kung ano pang pwedeng itawag sa katulad kong swail. May rason naman po ako kung bakit ako naging ganon. Sa pamilya namin, ako po kasi ang laging taken for granted. Matalino at successful ang panganay naming kapatid. Sobrang bibo niya at mabait kaya naman napakalaki ng tiwala nila sa kuya kong yon. Sa kabilang banda, ang pangalawang kapatid ko naman ang paborito ng tatay ko dahil siya lamang ang babae sa aming magkakapatid. Ang bunso naman namin na medyo malayong agwat ng edad sa amin ang paborito ng nanay ko dahil siyang tinatawag nilang menopausal baby. Tinanggap ko na lamang na sa aming magkakapatid ako yung least favorite. Kaya naman ang ginawa ko nung lumaki ako at nagkaroon ng sariling buhay ay agad akong bumukod sa pamilya ko. Ayan, yan ay huling box. Grabe, ang dami mong gamit. Salamat tol. Sigurado kang wala nang natira sa baba? Wala na, yan ay huling kahon doon. Wala man lang bang pa-soft drinks dyan? Kanina pa ako nauuhaw eh. Mamaya na lang, malapit naman na mag-lunch. Libre na lang kita ng tanghalian. Eto, magtubig ka na lang muna. Catch. Oh, salamat. Inom lang ako sandali. Tingin mo, mapapanindigan mo kaya tong pagbukod mo sa pamilya mo? Oo naman, bakit naman hindi? Sobrang tagal ko nang pinangarap na makapagsolo sa buhay. Wala naman. Naisip ko lang na baka nasanay ka ng palagi mong kasama ang pamilya mo. Magiging bago to para sa'yo kung sakali. Sus, hindi na bago to. Nung nasa poder pa lang ako ng mga magulang ko, nasanay na akong napagkakaitan ng atensyon. Itong paglayo ko sa kanila, hindi na to bago para sa akin. Kasi simula pa noon, malayo na talaga ang loob ng pamilya ko sa akin. Oo nga pala. Lagi mo palang sinasabi noon na parang wala kang pamilya. Kaya nga wag mo akong tinatanong dyan kung mapapanindigan ko ba tong desisyon na ginawa ko. Kasi matagal ko na tong inaasam-asam.
Nag-aral ako ng maayos at naghanap ng magandang trabaho para yung pagmamahal na ipinagkait sa akin ng bata ako na lang mismo ang magbibigay sa sarili ko. Good luck sa bagong buhay tsaka congrats na rin. Nandito lang naman ako kung sakaling makaramdam ka ng lungkot. Kung mangangailangan ka na makakasama, tawagan mo lang ako. Naku tol, hindi ko hahayaang maging malungkot ako. Ako pa ba? Siyempre, ngayong ako na mismong may hawak sa buhay ko, gagawin ko na lahat ng gusto kong gawin. Tulad naman ng ano? Ano pa ba? E di pwede na akong mag-inom anumang oras. Pwede na akong gumala kung saan-saan nang walang nagtatanong at nagbabawal. At alam mo kung ano pang pinaka-the best? Ano? Kayang-kaya ko nang mag-uwi ng babae gabi-gabi. Taktika, paminsan-minsan nakakalimutan kung chickboy ka nga pala. Eh di, mas libre na ngayon kasi may sarili ka ng apartment. Natumbok mo! Di tulad no na kung saan mo dinadala mga babae mo para lang makaraos. Nag-upgrade na rin tayo sa wakas. Sana all! Kung hindi lang sana ako maagang nag-asawa, baka sabayan pa kita eh. Sayang. Ang problema kasi sa'yo, atat na atat kang pakasalan yung jowa mo nun. Dapat in-enjoy mo muna yung pagiging binata mo. Tamo, nagsisisi ka tuloy. Alam mo Dex, kapag na-inlove ka na sa isang tao, kasal ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko kasi nakatali na sa akin yung babaeng mahal ko. Hindi mo pa siguro magigets yung sinasabi ko ngayon kasi hindi ka naman marunong magmahal. Pero balang araw… Marunong naman ako magmahal ng tao. Ayoko lang ng commitment sa ngayon. Bahala ka, buhay mo yan eh. Tara na, kumain na tayo. Kumakalam na to sikmura ako. Sige tara, may karinderya dyan sa may kanto. Tikman natin ulam nila ron. Ang kuripo talaga nito. Sa karinderya mo lang ako ililibre. Mas masarap ang luto sa karinderya kaysa sa fast food. Lutong bahay kumbaga. Tsaka mas tipid eh. Tandaan mo, kakalipat ko lang. Kailangan ko muna magtipid. Ganon na nga ang nangyari, Papa Dudut. Para kong ibon na nakawala sa hawla. Ang mga bagay na hindi ko magawa noong nasa poder pa ako ng mga magulang ko ay ginawa ko ang lahat noong nakapag-solo na ako. Gabi-gabi kong mag-imbita ako noon sa mga kaibigan ko sa apartment ko para lamang mag-inom. May punto nga noong pumasok ako sa trabaho nang may hangover hanggang sa nasanay na lamang ang katawan ko sa araw-araw na may lamang alak ang sistema ko. Kada weekend, inaabot kami ng umaga sa pag-inom sa iba't ibang bar. Talagang isinasabuhay ko ang pagkakaroon ng buhay binata, Papa Dudut. Lagi rin akong may take home na babae noong mga panahong yon. Tuwing may nakikilala ako sa bar, ay hindi po pwedeng hindi ko sila maiuwi sa apartment ko. Hindi naman sa pagmamayabang pero may tinatago rin po akong itsura kaya naman kayang-kaya kong umakit ng mga kababaihan anumang oras o saang lugar man yan, Papa Dudut. Ang mga bagay na yon ang inaasam-asam ko noong bata pa lamang ako. Kaya naman nang tumanda na ako ay hindi ko talaga pinalampas ang pagkakataong gawin ang dati pinapantasya ko lamang. Sa loob ng 3 taon ay umikot ang mundo ko sa mga babae at alak. Nagtatrabaho ako ng maayos para may pang-inom ako at panglakwatsa para makakilala ng mga babae. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Kate, ang babaeng nagpatibok ng mailap kong puso, Papa Dudut. Hi miss, sorry, pwede ba kitang maabala? Yes, bakit po? Hindi naman sa pagiging weird pero hindi ko talaga mapigilang mapatingin sa'yo kanina pa eh. Doon lang kami sa may table na yun oh, sa may taas. Kita mo yung lalaki nakasuot ng itim na shirt tsaka cap? Kaibigan ko yun, si Leo. Okay. Hindi lang talaga ako makatsyempo eh. Pero kanina pa talaga sana kita gustong lapitan kaso ang dami niyong magkakaibigan. Nahihiya ako eh. Bakit? Ano bang kailangan mo sa akin? Kakapalan ko na yung mukha ko para magtanong sa'yo ha. Aha? Ano yung itatanong mo? Gusto ko lang sanang malaman kung anong pangalan mo. Baka kasi hindi ako makatulog mamaya sa kakaisip eh. Bakit ka natawa? Ilang babae nang naiuwi mo sa pick-up line na yan? Ha? Wala ah. Seryoso ako sa tanong ko, miss. Gusto ko talagang malaman kung anong pangalan mo. Ang old school mo ha?